sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Clarice Respejo. 30 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Antipolo, Rizal. Meron sana akong ibabahagi sa inyo na nakakatakot na karanasan na alam kong hindi ninyo paniniwalaan, pero pakikinggan ninyo para sa pampalibang at pampalipas oras. Pero sa maniwala kayo o hindi ay totoong nangyari ito at ako mismo ang nakaranas nito na hindi ko akalain na mangyayari sa totoong buhay. Papa Dudut, ako ay isang graphic designer na sanay sa puyatan. Para sa akin ang katahimikan ng madaling araw ay ang pinakamagandang oras para magtrabaho. Nakatira ako ng mag-isa sa isang inuupahang tiny house sa dulo ng isang subdivision sa Rizal. Isang liblib na lugar na malapit sa paanan ng bundok, kung saan ang mga puno ng kawayan ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga ilaw sa kalsada ay madalas kumukurap. Noong una, ang tanging reklamo ko ay ang mga pusakal na naghahabulan sa bubungan. Ngunit isang gabi ng Martes, nagbago ang tunog. Hindi ito ang mabilis at magaan na yabag ng pusa. Ito ay mabigat at tila mga kuko na kumakalmot sa yari sa yero niyang bubong. Tumigil ako noon sa pagtipa sa aking keyboard. Tinitingnan ko ang orasan sa kanyang monitor. 2:14 a.m. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kilabot pero hindi ko iniisip. Nagawa ito ng paranormal. Hinala ko ay baka may akyat bahay sa labas at gusto akong pasukin. Pero sa huli, Papa Dudut, dininay ko ang hinala ko at nagpretend ako na okay at nagkataon lang ang lahat. Pusa lang yan, bulong ko pa nga sa aking sarili. Kahit na ang lamig na gumagapang sa aking likod ay nagsasabing iba ito. Ang kalmot ay hindi random. Tila ba sinusundan nito ang bawat galaw niya sa loob ng bahay. Kung maglalakad-lakad ako, papuntang kusina para kumuha ng tubig, ang kalmot sa itaas ay susunod. Kung hihinto naman ako ay hihinto rin ito. Pagbalik ko sa aking desk, ay napansin ko ang isang anino sa labas ng aking bintana. Ang bintana ko ay may frosted glass, kaya tanging malalabong hugis lamang ang nakikita. Doon ay nakita ko ang isang figura, payat, mahaba ang buhok at tila nakadikit sa pader ng kabilang bahay. Ngunit ang kabilang bahay ay bakante at walang balkonahe sa itaas. Dito na ako natakot, Papa Dudut, at sinubukan kong tumawag ng pulis dahil akala ko ay talagang merong magnanakaw na gustong pumasok. Hindi nagtagal, bandang 3:00 ng madaling araw, dumating ang mga pulis sa bahay. Nag-inspeksyon sila sa palibot ng bahay ko. Bagamat wala man silang nakita pero may mga nakita silang bakas ng paa sa lupa. Indikasyon na meron ngang tao na nag-trespass sa aking property. Kinaumagahan, agad ako nag-file ng sumbong at nangako naman sa akin noon ang mga pulis na iimbestigahan nila ang lugar. Papa Dudut, akala ko talaga ay matatapos na ang problema ko. Dahil sa loob ng 1 linggo ay may nagpapatrolyang mga pulis at tanod sa lugar ko.
Pero pagkaraan ng isang linggo at nung matapos na ang kanilang pag-iimbestiga ay muling bumalik ang presensya. Ang nakakatakot dito, Papa Dudut, ay mas naging agresibo ito. Isang gabi habang naglalakad ako pauwi mula sa sakayan ay nakaramdam ako kaagad ng isang matang nakatitig sa akin mula sa madidilim na bahagi ng kalsada. Hanggang sa narinig ko ang isang tunog. Isang tila huni ng ibon pero masyadong matinis at mekanikal. Tik-tik, tik-tik. Natatandaan ko, Papa Dudut, sabi ni Lola Empay ko. Kapag malakas ang tunog ng tik-tik ay malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina na ito, kapag tila bulong na lamang sa tabi ng tenga mo ay ibig sabihin ay nasa itaas mo na siya. Ang problema, mahina ang tik-tik na naririnig ko. Kaya nagmamadali akong umuwi noon sa bahay at halos hingalin pa ako noon habang tumatakbo. Nang makarating na ako ay agad kong sinarado ang pintuan at bintana sa bahay. Kahit na uminit ang loob ay wala na akong pakialam, bumuksan ko na lamang ang lahat ng electric fan sa bahay para mawala ng mainit na singaw ng bahay. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Humiga ako sa aking kama at tumitig sa kisame. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang mahaba at itim na dila, kasing nipis ng sinulid at dahan-dahang lumusot sa maliit na siwang ng aking ceiling vent. Ang dila ay gumagalaw-galaw at tila may hinahanap. Tila nanunubok ng hangin. Amoy ito ng nabubulok na karne at basang lupa. Papa Dudut, hindi ko na nakayanan ng takot. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang tanging taong alam kong maniniwala sa akin. Ang aking tiyuhin na isang dating mambabarang sa Capi, si Tito Vergel. Clarice, seryosong sabi ng aking tito sa kabilang linya. Huwag kang titingin sa itaas. Huwag mong ipapakita na alam mong nandun na siya. Ang aswang na stalker ay hindi lang nagugutom sa laman. Nagugutom din sila sa takot. Kapag naramdaman nilang kontrolado ka na nila ay doon sila bababa. Anong gagawin ko, Tito Vergel? Narito na siya sa loob. Iyak ko sa aking tiyuhin. Maghanda ka ng asin, suka at isang pirasong tanso. Pero higit sa lahat ay kailangan mong baliktarin ang iyong damit. Lituhin mo ang kanyang paningin. At tandaan mo, Clarissa, huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi sumisikat ang araw. Bili niya sa akin. Pero Papa Dudut, biglang namatay ang kuryente. Ang tanging liwanag na lamang ay ang mula sa screen ng aking cellphone. Sa gitna ng kadiliman ay narinig ko ang isang boses mula sa labas ng aking pintuan. Isang boses na pamilyar. Clarice, buksan mo ang pinto, may dala akong pagkain. Yun ang boses ng aking kapitbahay na si Mang Rodel. Pero alam ko na nasa probinsya si Mang Rodel ngayong linggo. Ang boses ay tila isang sirang plakang paulit-ulit. Walang emosyon. At may kasamang kakaibang pag-atungal sa dulo. Samantala alam kong kailangan kong lumaban. Hindi ako biktima. Ako ay isang babaeng marunong dumiskarte. Kinuha ko ang aking gunting, asin at bote ng suka sa kusina. Pagkatapos noon ay nagsimula akong magsaboy ng asin sa bawat pintuan at bintana. Ang bawat butil ng asin na tumatama sa sahig ay tila laban sa masamang espiritu. Sa itaas ay narinig ko ang isang malakas na hiyaw. Hindi tao, hindi hayop, isang tunog ng paghihirap. Ang bubong ay nagsimulang yumukod. Tila may mabigat na bagay na tumatalon dito ng paulit-ulit. Hindi mo ako makukuha! Sigaw ko noon sa aswang na nasa labas. Binaligtad ko ang aking suot na t-shirt at kinuha ang gunting na kanina ay kinuha ko sa kusina. Matulis ang dulo nito, kaya pwedeng gawing pang depensa. Biglang gumuho ang isang bahagi ng kisame ng aking bahay. Isang nilalang na may mapupulang mata, balat na tila balat ng buwaya at mga kuko na kasing haba ng kutsilyo ang sumilip. Ito na nga ang aking stalker.
Hindi ito isang lalaki, ito isang gutom na halimaw na matagal na akong minamanmanan mula sa dilim. Ngunit bago pa man ito makatalon pababa ay sinaboy ko ang buong bote ng suka sa mukha nito. Ang aswang ay umuungol sa hapdi. Sinamantala ko noon ang pagkakataon para tumakbo papasok sa aking banyo, ang tanging kwarto na may konkretong kisame. Doon naghintay ako at nagdasal at hawak-hawak ang matulis kong gunting. Nang sumikat ang unang sinag ng araw ay tumigil ang lahat ng ingay. Ang tiktik, ang kalmot at ang amoy na nabubulok na karne ay naglaho na. Nang lumabas ako doon sa banyo, nakita ko papadudot ang mga bakas ng kuko sa aking pader at ang mga itim na balahibo sa sahig. Simula noon ay hindi na ako nagpuyat ng mag-isa. Lumipat ako ng tirahan sa isang mataong village sa Antipolo. Ngunit tuwing gabi, bago ako matulog, tinitignan ko muna ang ceiling vent at minsan sa gitna ng ingay ng lungsod ay tila naririnig ko pa rin ang mahinang tik-tik. Nakaramdam ako ng kaba kasi mukhang nasundan yata ako ng aswang. At nakumpirma ko yon noong minsang namalengke ako sa Antipolo Wet Market. Nakita ko kasi si Mang Rodel sa malayo, nakatingin sa akin, at nung nagtama ang aming paningin ay nagmamadali siyang umalis. Dahil sa nangyari, lumapit na ako sa pulisya at nag-file ako ng blotter kay Mang Rodel. Pagkatapos ay nagmamadali akong umuwi noon sa bahay. Kinagabihan hindi ako makatulog noon, Papa Dudut. Tinawagan ko noon ang lahat ng mga kaibigan ko para hilingin na dumito muna sila magstay sa bahay. Pero lahat sila ay busy at abala din sa kanilang mga gawain. Kaya naiwan talaga ako mag-isa sa bahay ko. Nagsisisi ako kung bakit umalis pa ako ng Capiz para makipagsapalaran dito sa Antipolo at Metro Manila. Mamayang kaunti dumating na ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. May naglakad sa bubong ng bahay. Since bungalow lang naman ang bahay ay talagang madaling akyatin ang bubong. Samantala'y wala pang isang minuto, yung paglalakad ay napalitan ng pagtalon. Dinig na dinig ko kung paanong mayupi ang hiyero ng bubong ko. At dahil sa lakas ng sunod-sunod na pagtalon ng nilalang na yon ay gumuho ang kisame. Hindi lang alikabok ang nalaglag. Nalaglag ang isang nilalang na tila pinagtagpi-tagping bangkay at hayop. Ang balat nito ay kulay abo, bitak-bitak na parang tuyong lupa at may mga ugat na kulay lila na pumipintig pa sa leeg. Hindi nakapaghintay ang aswang. Sa isang iglap ay tumalon nito mula sa butas na kisame. Ang bigat nito ay nagpadapa sa akin sa sahig. Naramdaman ko ang matutulis na kuko na bumaon sa aking balikat. "Aray, hayop ka!" Sigaw ko noon sa halimaw habang tinitiis ko ang sakit. Ang hapde ay tila binubuhusan ng asido ang aking laman. Ang aswang na may mukhang tila sa tao pero may panga na bumubuka ng higit sa normal ay naglabas ng mahaba at malapot na laway na pumatak sa pisngi ko. Amoy imbornal, amoy kamatayan. Sa sobrang taranta ay naabot ko ang bote ng suka na may halong sili at bawang na nakahanda sa tabi ng kama ko. Hindi ko lang ito isinaboy. Buong lakas kong ipinalo ang bote sa bungo ng nilalang. Basag. Ang asidong likido ay pumasok sa mga mata at sugat ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang tiling na kabibingi. Isang tunog na parang bakal na kinikiskis sa semento. Kumawalang nilalang at nagpumiglas at kinakamot ang sariling mukha habang umuusok ang balat nito dahil sa bisa ng suka at ng bawang. Samantala, Papa Dudut, hingal na hingal akong tumayo noon. Duguan ang aking balikat at ang aking t-shirt ay punong-puno ng malapot at itim na dugo ng aswang. Hindi ako pwedeng magtagal. Alam kong babalik ito para bumawi sa akin. Pumunta ako sa kusina pero hinarangan ako ng aswang. Sa kabila ng pagkabulag nito ay ginamit nito ang pang-amoy. Sumisinghot ito ng malakas, ang ilong ay gumagalaw na parang aso. Nandiyan ka lang, amoy dalaga, amoy takot.
Bulong ng aswang sa isang boses na garalgal pa. Kinuha ko ang mabigat na kawali na nakasabit lang sa kusina. Habang dahang-dahang lumalapit ang halimaw, nakita ko ang pagkakataon. Sinipa ko ang mesa para maistorbo ang nilalang. At nang lumingon ito ay buong lakas kong iwinasiwas ang kawali sa panga nito. Nalaglag ang ilang ngipin ng aswang pero hindi ito natumba. Sa halip ay hinawakan nito ang braso ko at bumaon ang mga kuko nito hanggang sa buto. Napasigaw ako, Papa Dudut, sa sobrang sakit. Sa desperasyon ay kinuha ko ang gunting na nakasuksok sa aking bulsa at itinarak ito ng paulit-ulit sa leeg ng halimaw. Pero agad ding nahugot ng aswang ang dugoang gunting at itinapon sa malayo. Tumalsik ang itim na dugo sa mukha ko. Mainit ito at malapot tapos ay nagawa kong makawala at tumakbo patungo sa pintuan. Pero bago ko pa mabuksan ang trangka, isang mahabang dila ang pumulupot sa aking leeg mula sa likuran. Sinakala ko nito at pinit akong hinihila pabalik sa dilim ng bahay. Nagsimulang magdilim ang paningin ko noong mga sandaling yon. Pero hindi pa rin ako sumuko noon, Papa Dudut. Sinubukan kong abutin yung matulis na gunting. Nabitawan ko matapos kong masaksak ang aswang gamit nito. Gamit ang huling lakas ay itinara ko ang gunting sa dila na nakapulupot sa akin. Isang kulog na sigaw ang nagmula sa aswang. Ang gunting ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan nito. Bumitaw ang dila, humandusay ang nilalang sa sahig at nanginginig at tila sinusunog mula sa loob. Binuksan ko ang pinto at gumapang papalabas. Hindi na ako tumingin sa likod ko. Nakita niya ang unang sinag ng araw na sumisilip sa kabundukan ng Rizal. Ang liwanag ay tumama sa aking dugo ang katawan. Nang dumating ang mga pulis ay wala na ang aswang sa loob ng bahay. Ang tanging naiwan ay ang mga basag na bote, ang itim na dugo na tila langis at ang panga ng nilalang na naiwan sa sahig. Hindi nagtagal ay dumating ang tiyuhin ko sa ospital kung saan ako dinala. Nagulat ako, Papa Dudut, yun pala ay sinabi niya sa akin na dahil sa mangkukulam at mambabarang siya. Naramdaman daw niya kaagad na nasa panganib ang buhay ko kaya dali-dali siyang pumunta ng Antipolo mula sa Capiz para sana'y ipagtanggol ako sa aswang na stalker ko. Pero nahuli daw siya. Hindi pa siya patay, Clarice, bulong ng tito ko sa akin. Nasugatan mo lamang siya ng malubha. Ang aswang na stalker ay hindi basta-bastang sumusuko kapag natikman ang dugo mo. Isang linggo ang lumipas, na-discharge na ako sa ospital. Agad akong lumipat ng bahay at nakitira kami ni Tito Vergel sa isang malayong kamag-anak ng tiyuhin ko lang ang nakakakilala. Akala ko, Papa Dudut, matatapos na ang takot at paghihirap ko pero tuwing gabi may nakikita kong isang ibon na may mapupulang mata na tila naghihintay lang ng pagkakataon para balikan ako. Agad ko naman yung sinabi kay Tito Vergel at ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pangungulam at panggagamot para matukoy ang taong may gawa noon sa akin, si Mang Rodel. Si Rodel ay ang tahimik, mahiyain at halos hindi mapansin na kapitbahay ko. Siya ang lalaking palagi nag-aalok na magbuhat ng grocery ko. Ang lalaking nagdidilig ng halaman sa tapat ng bahay niya tuwing dadaan ako sa tapat ng bahay niya. Ngunit sa likod ng kanyang mahiyain na ngiti ay isang obsession na kasing itim ng uling. Wala akong kalam-alam na matindi ang obsession nito sa akin. Ayon sa ginawang ritual ni Tito Vergel, nalaman niya ang intensyon ni Mang Rodel sa akin. Hindi niya ako balak kainin pero balak niya akong asawahin at gawing aswang na tulad niya. At ayon pa sa tiyuhin ko ay nagmula si Mang Rodel sa isang lahi ng mga aswang sa Antique na notorious sa pagkain ng tao. Delikado raw kalaban si Mang Rodel dahil oras daw na mawala ang obsession niya sa akin ay magdidesisyon na lamang ito na patayin at kainin ako. Samantala para tigilan na ako ni Mang Rodel ay kailangan ko munang umalis ng Antipolo at bumalik ng Capiz. Kaya agad kong sinunod ang payo ng tiyuhin ko at agad kaming bumalik sa Capiz.
Pagdating namin doon ay agad pang nagsagawa ng isang ritual si Tito Vergel para tuluyang hindi na ako malapitan ng mga aswang. Isa na rito ang pagsusot ko ng talisman o anting-anting na gawa sa tanso at may bendisyon ng anghel na si Azazel. Hindi ko alam kung paano talaga yon nabendisyonan at wala akong clue kung sino ang anghel na si Azazel. Pero sunod ko pa rin ang anting-anting at yun na nga Papadudot, hindi na nga ako ginulo ni Mang Rodel at sino mang aswang sa lugar namin. Sa kabilang banda makalipas ang isang buwan sa Capiz ay muli akong bumalik ng Antipolo Rizal. Bumalik ako sa dati kong tinitirhan pero Papadudot nagulat ako nung araw na yon dahil nagkakagulo ang mga pulis at bumbero sa bahay ni Mang Rodel. Nakiosyoso ako at kinausap ko yung kakilala kong kapitbahay kung ano ang nangyari. Ang kwento nila ay pinasok daw ng ilang kabataang lalaki ang bahay ni Mang Rodel at pinagsasaksak daw nila ito. Inakusahan daw ng mga ito si Mang Rodel na nang stalk ng ibang babae. Mamayang kaunti nakita kong nilabas ang bangkay ni Mang Rodel sa kanyang bahay. Kalahati ng katawan niya ay sunog pero namumukhaan ko pa rin ito. Kaya nasigurado ko na ito yung dati kong stalker na aswang. Sa hindi malamang kadahilanan ay nakaramdam ako ng kakaibang saya pagkatapos noon. At yun na nga Papadudot, simula noon ay naging payapa na ulit ang buhay ko. Siya nga pala, ang kwento kong ito ay binalaksa ng i-feature sa isang show. Pero hindi ako pumayag kasi ayaw ko noon na mawalan ako ng privacy. Although ngayon ay sinishare ko na ang aking karanasan. Nang sa ganon ay maging aware ang lahat na aswangs really exist. Sa maniwala kayo o hindi, totoo ang aswang at anytime ay pwede nila kayong i-stalk at gawing hapunan. Papadudot, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Clarice. Maraming salamat kay Clarice sa pag-share mo ng iyong totoong kwento. Mahirap mang paniwalaan sa ilan ang kwentong ito, pero nagturo ito sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag nalaman mong may stalker ka, agad na humingi ng tulong sa kinakaukulan. Huwag matakot at sa halip ay pag-isipang mabuti kung ano ang mga gagawin ninyo para makaiwas o makalayo sa inyong mga stalker. Huwag na huwag kayong magtitiwala kahit na kanino dahil hindi natin alam kung sino talaga sa atin ang totoo ang ipinapakita at kung sino ang may masamang intensyon sa atin. At sa huli, ang obsession ay hindi maganda. Maari itong makapatay o makapahamak ng ibang tao. Iwasan agad natin ang mga taong alam nating may malaking obsession sa iyo dahil kadalasan kapahamakan lamang ang dala nito sa ating mga buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories,
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po